Ladies and gentlemen, I want to remind each and everyone, kung nasa InGlobal ka, this has been running for 18 years. Ipapaalala namin, nandito yung mga uplines ninyo, maraming mga uplines. So, dito yung one of our top 20, Mr. Keith Cuevas, palakpakan naman natin, nasa karapan pa. They know what they're doing. You know why they know what they're doing? Kasi alam nila, from the first place, nung ginawa nila itong negosyong to, they decided. Pakisabi nga, desisyon. Decision. Kailangan desisyon. Decision. Sino sa kwartong to yung mga nag-desisyon? Taas ang kamay. Ladies and gentlemen, if you decided to join InGlobal, ngayon ipapaalala ko lang sa'yo, nung nag-sign up ka, nung inaral mo to, nung ginagawa mo na to, nung nagre-recruit ka na ng mga kagrupo mo, kailangan alam mo sa sarili mo, nag-decision ka to be a CEO. Hello? Hi. Sino dito yung mga nagdesisyong CEO siya? Yung totoo, taas ang kamay. See? Kanina ang dami nagdesisyon pero hindi lahat nagdesisyon na maging CEO. Mga kaibigan, I just want to give you a bigger picture of what you're doing. Alam mo, kapag ang being mo dito, taga-benta. Pag ang being mo dito, virtual associate. Pag ang being mo lang dito is virtual, may mga ibang tawag na narinig ako, virtual appointment setter. Ha? Pag ang being mo dito, recruiter. Lalo na pag ang being mo dito, encoder. Mas masaklap kung ang being mo dito, reklamadorer. Hello? Hi. Pag yan ang being mo, mahihirapan ka. Are you following? Yes. You need to decide. Now, the moment ginawa mo yung InGlobal, hindi mo ginagawa to para magbenta-benta. Hindi mo ginagawa to para part-time. Hindi mo to ginagawa para recruit, para may hub, para may kakainin, para may pangtawid ng araw. Ginagawa mo to kasi gusto mo at nag-desisyon ka maging CEO ng kumpanya mo. What do you mean? Kailangan ba magtayo ko ng sarili kong MLM company, networking company? I'm not talking about that. Ngayon pa lang, CEO ka na. Walang SWAT Alliance kung hindi nagdesisyon si Police Officer Keith Cuevas na magiging CEO siya. Kaya may SWAT Alliance. Are you following? Bigyan natin ng bigger picture. Sa insurance, may mga taga-benta ang tawag. Agent. Ang tawag? Agent. Insurance agents. Insurance agents, di ba? May mga non-life insurance agents, may mga general insurance agents, may mga life insurance agents. Yung mga life insurance agents, dahil ang binibenta nila life, hindi lang accident, hindi lang non-life, may kasamang investment, may mga variables. Kaya ang tawag sa kanila, financial advisor. Are you following? Yes. So itong mga itong mga ahente, pwede sila mag-decide na maging ahente lang. Benta-benta, pangtawid, pataas sweldo, pero kung pataas ng komisyon. Pero kung gusto nilang seryosohin, yung iba doon naghahanap ng mga reseller. Are you following? Yung iba nagpapasign up ng mga kapwa agent nila. Are you following? Yes. Alam niyo yung mga agent na ginagalingan at nilulupitan sa insurance industry? Hindi sila nakukontento maging agent. Nagtatayo sila ng sarili nilang corporate insurance agency. Ang may-ari ng mga yun, mga agent lang rin before. Hello? Hi. Ang tawag doon mga insurance brokerage. Mga grupo ng mga agent. Gentlemen, we need to work right now. As much as possible, maximize kung ano pwede mong matutunan kay upline mo and decide. Ang mga CEO, ano ba mga karakteristik kapag CEO, kapag nag-decide ka ng CEO? Number one, ang CEO may freedom. Lagi din sinasabi yan, di ba? Kapag boss ka, hawak mo oras mo. But ladies and gentlemen, when you talk about freedom, independent, kaya nga tawag sa atin independent distributor. Negosyo nyo po yung negosyo nyo. Para kayo yung mga insurance agents na nag-decide magtayo ng insurance brokerage. Hindi lang sila magbibenta. Gusto nila magpanap ng mga resellers, magtayo tayo ng grupo. Kasi born as a leader, born as a CEO. Are you following? Ganon din tayo. Hindi tayo lalayo sa ganong klaseng picture. Nagkataon lang na hindi lang insurance ang binibenta natin. May health and wellness, may negosyo and everything. Are you following? Yes. But it's all the same. It's all the same. May mga grupo nga dito nagkumukuha pa ng registration ng grupo nila. Alam nyo ba yun? Na pag nagpatayo sila ng company, ng group, nagtayo ng grupo, nagtayo ng building, nagtayo ng office, pinapa-register. We have a leader in Africa. Diba? In the name of Michael Oconi, yung sariling building nila, registered yung grupo. La Buena Vida, registered company. Sinong supplier? Sinong partner? Sinong business partner? Alliance Emotion Global. Are you following?
Yun ang point eh. Ano bang tingin mo sa negosyong to? Ano bang tingin mo dito? Part-time lang? Benta-benta lang? Baliw-baliwan lang tayo dito? Hype-hype lang? O ang tingin mo dito, big business, darating ang time, magtatayo ka rin ng building mo, magpaparegister ka rin ng sarili mong kumpanya, magkakaroon ka, ang partner mo kami. Are you following? That's what's happening right now. Partner nyo kami. Kami gumagawa ng sistema, ng produkto. Kami maghahanap sa magsusupply sa'yo. Are you following? Yes. And then you sell it. You are a sales and marketing company. You are putting up your own sales and marketing company. You are a CEO. Ang ganun ba ito? Gusto ko lang paalala. Mga kaibigan, ang CEO may freedom, may autonomy to decide. May autonomy to actually do what he needs to do. Kaya nga independent distributor po kayo. Pero ang pinakamalupit ang mga CEO, ang pinakagusto natin sa mga CEO, meron silang tinatawag na resilience. Because a CEO expects challenges. Alam niya na ang negosyo, ang takbo, hindi laging paakyat. Tama. Are you following? Alam niya na ang negosyo, may cycle. Hello? Alam niya yun. Expect niya yun. Ngayon, pag ikaw, empleyado, pag ikaw sanay ka na ang mindset mo pang employment lang, ang mindset mo hindi pang boss, hindi pang CEO, pag ang mindset mo pang salesman lang, wala kang pakialam sa cycle. Hello? Ang empleyado, pag hindi sumweldo, galit lang yan. Ba't hindi ako sumweldo? Hello? Pero hindi niya alam yung nangyayari on the business end. Are you following? Now, ladies and gentlemen, alam natin, pag CEO ka, alam mo may cycle, alam mo minsan may mababang komisyon, may mataas na komisyon, alam mo minsan may walang benta, may malakas na benta. Are you following? Yes! Ang tawag doon, business acumen. Ang mga negosyante may ganun. Alam nila, they expect it. At pag ina-expect nila, dahil expected nila, may foresight sila. Pakisabi nga foresight. Ang Foresight. ibang tawag vision. Alam nila na pag nangyari ito dapat ang gawin natin. Worst comes to worst, we need to have some plans on what to do. Are you following? And ladies and gentlemen, let me be honest with you. Gaano ka tindi mag-start up ngayon? When you put up and start up a business, let me show you some statistics, di ba? Most of the companies na nagtatayo, alam niyo ba, on the Security and Exchange Commission, sa DTI, mga pinag-a-applyan ng mga negosyo, there are more than thousands and thousands of business na nag-a-apply company names every single day as we speak. And out of those companies, mga kaibigan, 5% lang po ang tumalagpas ng first year. 95% ng lahat na nag-file ng registration, nag-apply ng company name sa DTI, sa SEC, sa BIR, 95% based on statistics. This is not coming from us, coming from business statistics, sa mga company registration na regulation or regulation body ng government, 95% failed. Nagsasara, nagpa-file ng bankruptcy, yung iba hindi tumutuloy. Are you following? On the first year, can you imagine? Ayan o, business that will fail, business that will succeed. 5%. Ganun ka konti. And malapit dyan, out of that 5%, yung 5% na naiwan, okay? Yung 5% na yon, 95% nun. Are you following? Yung naiwang 5%, 95% nun will fail on the second year to 10th year. This is based on statistics. Because of a lot of different factors. Maybe because of management, maybe because of, tulad ng pandemic. Are you following? Yes. Mga circumstances that is outside of their control. Alright? Ang daming reasons why. And yung 5%, yun yung mga tumatagal ng more than 10 years. Nakakalagpas ng 10 years. 5% of 5%. Sobrang liit. Are you following? Yes. Now, ladies and gentlemen, let me ask you. Yung ka-business partner mo ngayon, kung saan mo pinapatakbo yung malaking barko mo, yung Alliance in Motion Global, ang tanong, ilang taon na po tayo? 18 years. We are having our debut this coming June 9. Nalagpasan na po natin yan. Yung 5% of 5% nalagpasan na po natin. Kaya I want you to understand right now, para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo mabilis ma-virusan sa labas. Para alam nyo as leaders na negosyo mo to. Hindi mo sisirain to. Ang negosyo mo hindi mo bastang iiwanan. Alam natin na marami sa labas ang tingin, ang kumpanya laging paganyan. Ladies and gentlemen, ang AIM Global for 18 years, marami pong downs, ups and downs, and ups and downs, and ups and downs. Pero thank God, praise God, hindi sumusuko ang mga board of directors at mga naniniwalang leaders at kapitan dito. Kaya pag tinignan mo,
on a outer scale, pag tinignan mo ng malayuan, pag zoom out mo, ang itsura ng in laging pa ganyan. Pero pag zoom in mo for 18 years, ang dami na po nating down na pinagdaanan. Hindi lang po napansin ng marami. Are you following? Because it's part of business. Cycles are part of business. Alam ng marami yan. Alam ng mga kapitan dito na matagal na for more than 10 years. Yung mga nakasabay sa amin for more than 10 years, they know it. They know it. And they know that whenever there's a cycle, alam ng mga may-ari because there's a foresight, expected natin ito, ng management, expected namin to, yung mga kapitan, expected natin yan, kaya we have plans, we have a lot of plans, and I'm telling you, itong next generation, ito naman yung papa-experience natin ng malupit at mas matindi pang glory days ng Alliance of Mercy Global. In fact, hindi lang glory day ng Game Global ang papa-experience sa'yo. Glory day ng Orbis Victus International. Glory days ng Alpha East Franchise Corporation. Glory days ng Riders Economy Development. Are you following? Yes. So there's a lot of things there's a lot of things in store for each and every one of us here. Kailangan lang alam natin kung ano ba tayo, kung ba't natin ginagawa to. And last but not the least, when you know that you are a CEO, alam mo yung opportunity. You can open up opportunity for many. Hindi ka mabigat kasama. Hindi ka kasama na laging na parang ikaw yung sumisira sa negosyo. Kapag CEO, we're open for a lot of opportunity. Nakakapagbigay ka pa ng mas maraming opportunity. And CEOs knows how to look for the best opportunity. Are you following? Yes. Now, para malaman natin paano ba tumingin ng malupit na opportunity, let me just show you. Para lang makita nyo. 3 piece lang para mabilis. Pakisabi nga 3 piece. 3 piece. Dapat 4 piece to eh. Kaso ayoko ng 4 piece parang mahirap pakinggan. Yung 4 piece